Lumilitaw ang Soul Seed. Martial Soul lumitaw. Binata, tinawag mo ba ako? Guro, paano kung ako na ang maging martial soul mo? Tigilan mo ang paglaban. Lahat kami ay iyong martial souls. Mga ilusyon ay nangangahas yanigin ang aking determinasyon. Putulin! Bigo na naman. Meron akong 1 sa milyong Soul Seed, ngunit walang Martial Soul. Mukhang hindi para sa akin ang paglinang. Shit. Kamusta ka? Clara, binigo kita. Pumunta tayo sa samahan ng asul na ulap. Dala mo ang 1 sa milyong soul seed. Kapag nagising mo ang iyong martial soul, magiging isang walang kapantay na henyo ka. Tiyak na may paraan sila para tulungan kang gisingin ang iyong martial soul. Isang beses lang sa buhay mo magkakaroon ka ng pagkakataon na gisingin ang iyong martial soul kahit ang samahan ng asul na ulap. Clara, gusto mo bang magsanay sa samahan ng asul na ulap? Siyempre gusto ko. Pero mahina ang aking talento at mahina ang aking martial soul. Kalimutan na, hindi ito ang tamang panahon para dito. Sumama ka sa akin agad. Shade, ano ang ginagawa mo? Bigo na ako, walang silbi sa akin ang Soul Seed. Sa halip na hayaang maalikabok sa loob ko, mas gugustuhin ko pang gamitin ito para baguhin ang iyong kapalaran. Hindi. Kapag ibinigay mo ito sa akin, hindi ka na muling makakapaglinang. Hindi naman talaga ito posible. Bukod dito, ikaw ang aking kasintahan. Kaya ano ang masama kung ibigay ito sa iyo? Pagsamahin. Huwa. Shade, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Kapag bumalik ako, sa 3 taon, magpapakasal tayo. 3 taon. 3 taon na ang lumipas. Sa wakas ay magpapakasal na si Shade. Shade, bagay ba ang damit na ito? Ayos lang, ayos lang. Nanay, 3 beses mo na iyang sinabi ngayon. Ano ang problema? Alam ng lahat sa paligid na magpapakasal ka sa isang immortal ngayon. Tama yan. Hindi natin maaring hiyain si Clara. Tay, bakit parang nag-iinarte ka rin na parang si nanay? Shade? Tatlong taong hindi ka nakita, muntik na kitang hindi makilala. Ang swerte ng ating Shade na mapapangasawa ka. Clara, pagod ka ba? Pumasok ka at magpahinga. Hindi na kailangan. Pumunta ako ngayon para kanselahin ang kasunduan. Kanselahin ang kasunduan? Ihiwalay ang kasunduan. Ito ay... Isang tableta para sa pagpapalakas ng katawan. Matapos itong inumin ng isang mortal, ito ay makapagpapalakas ng katawan at magpapahaba ng buhay. Inumin mo. Ang ating kasunduan ay sa pamamagitan nito ay kinansela. Clara, anong ibig sabihin nito? Hindi mo ba nakikita ang agwat sa pagitan natin? Sa usapin ng talento sa paglinang, si Clara ay may basbas ng buto ng kaluluwa. Siya ay magiging isang Diyos maaga o huli. Sa usapin ng katayuan, sa loob ng 3 araw, ang paligsahan ng samahan ng asul na ulap sigurado siyang mananalo ng unang pwesto. Magiging santang babae ng samahan ng asul na ulap at aangat sa lahat. At ikaw? Shade. 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 Clara, huwag mo siyang pansinin. Siya ay isang talunan na hindi karapat-dapat sa iyo. Gusto kong tandaan mo.
Sa kasalukuyang katayuan ni Clara, hindi na niya kailangang ipaalam sa iyo ang paghihiwalay ng kasunduan. Ang pagpunta dito ng personal ngayon ay dahil sa pagsasaalang-alang sa nakaraang damdamin, kaya umaasa ako na hindi ka magiging walang utang na loob. Naiintindihan ko, 3 taon na ang lumipas. Nahulog ka na sa iba. Huwag kang magkamali. Wala sa pagitan ko at ng kuya. Clara, bakit ka pa magpapaliwanag sa basurang ito? Shade. 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 Clara, ang mga taong tulad niya ay hindi mo dapat alalahanin. Tumahimik ka. Clara? Mga langgam na ito, sila ay nagpapalad lang. Kung bibigyan mo sila ng pag-asa, dumidikit lang sila. Sa'yo. Si Shade ay hindi dumidikit kanino man. Si Clara ay hindi kailangan ng mga tagalabas para asarin siya. Mga tagalabas? Pagkalipas ng 3 araw, pagkatapos ng paligsahan ng samahan ng asul na ulap, si Clara ay ipapangalan bilang santo. Patikara po sila ko ay magiging kanyang kapareha sa dao. Sa oras na iyon, kayo, ang mga tagalabas. Ikaw? Pagkatapos ng lahat ng satsat, ito ba ang totoong dahilan kung bakit mo binawi ang ating kasunduan? Ang pagbawi ng kasunduan sa isang walang kwentang tulad mo ay walang kailangang dahilan. Shade. Tama na. Kahit anuman, iniligtas nila ang buhay ko. Sige, huwag kang magalit, Clara. Hindi ko gagalawin ang talunan na ito. Inamin ko. Talaga akong talunan ngayon. Hindi ako makakapantay sa'yo o sa'yo ang gininto ang babae. Tinatanggap ko ang pagbawi ng kasunduan. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. At least alam mo ang iyong lugar. Ngunit ang kapalaran ay pwedeng magbago, gaya ng pag-iba ng ilog. Ipaghihiganti ko ang kahihiyan ngayon. Pwede ka nang umalis? Sobrang ambisyoso, maliit at mapaghigante. Ito ay lalo lang nagpapababa ng tingin ko sa'yo. Ang aming pamilya ay mahirap at hamak. Hindi namin kayang aliwin ang isang immortal, mangyaring umalis. Sino nagsabi sa'yo? Na aalis ako? Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Aalis ako? Tatay, Matanda huwag. pinatay mo ang aking ama. Babayaran mo ito. Ikaw? 30 taon sa silangang Pampang, ngayon ay lalamunin kita. Shade. Wala kang silbi, walang kaluluwa ng Marshall. Ngayon ay hihiyain kita, apiin kita. Ano ang magagawa mo? Buwisit ka. Makukuha mo ang nararapat sa iyo. Kung gayon, papatayin mo na kita. Tingnan natin kung kailan darating ang karma. Nanay, Alam mo ba kung bakit hindi kita pinatay? Dahil bago siya umalis, sinabi sa akin ni Clara, gusto mong patay ka na. Corvin, Clara, kayong dalawang kontrabida. Kahit multo, gagambalain ko kayo. Bilang multo? Sa ibaba ay ang lawa ng asul.
Kapag hinawakan ito ng mortal, natutunaw ang buto at sumisira ng kaluluwa. Sisiguraduhin kong hindi ka man lang magiging multo. Ninakaw mo ang sagradong kayamanan ng angkan ng demonyo. Grabe naman ito. Anong nangyayari? Ang puso ng demonyo ay talagang nakipag-ugnayan sa isang Panginoon? Buhay pa ako? Nasaan ako? Matapos ang libu-libong taon, Sa wakas may taong makakagising sa akin. isang likas na katawang espiritu. Hindi. Ang binhi ng kaluluwa ay nawawala. At wala ring kaluluwang mandirigma. Pasensya na kung binigo kita. Isa lang akong walang kwentang tao na hindi marunong maglinang. Maging lingkod ko. Mabibigyan kita ng kaluluwang mandirigma. Kung tutulungan mo akong ipaghiganti ang aking mga magulang, ibibigay ko sa iyo ang aking buhay. Sige. Pero para maging lingkod ko ngayon, hindi ka sapat. Pagkatapos mong maipaghiganti sila, saka na tayo mag-usap. Sobrang sakit. Para maisama ang puso ng demonyo, kailangan mong tiisin ang sakit na kumakain ng buto. Para magising ang kaluluwa ng demonyo, kailangan mong tiisin ang sakit na nagpapadalisay ng kaluluwa. Ano? Hindi mo na kaya? Sabi ni Clara. Gusto kanyang pahirapan ng higit pa sa kamatayan. Gusto kita. Na hindi ka man lang maging multo. Hindi ako babagsak dito. Sakit o paghihirap, gagawin ko sila. Magbayad ng dugo sa dugo. Talagang isang binhing may pag-asa. Ang kaluluwa ng demonyo ay kayang lamunin ang lahat ng sigla. Walang limitasyong paglago, walang katapusang ebolusyon. Maaari nitong mabilis na pataasin ang iyong pagsasanay sa maikling panahon, munting isa. Huwag mo akong biguin. Kaluluwa ng Marshall. Totoo lahat. Narating ko na ang tuktok ng pagpipino ng Chi isang hakbang na lang mula sa Foundation Establishment. Hindi ko inakala na ang nagising na kaluluwa ng Marshall ay isang malit na aso. Gumising ka. Gising ka na sa wakas, 3 araw kang natutulog. Akala ko patay ka na. 3 araw. Ay nako, malapit nang magsimula ang kompetisyon ng Samahan ng Asul na Ulap. Samahan ng asul na ulap. Huwag kang pumunta, ibalik mo sa akin ang puso ng demonyo ko. Tingnan mo, seremonya ng pangangalap ng alagad ng Samahan ng Asul na Ulap. Ang daming eksperto ang nagtipon dito. Ibalik mo lang sa akin ang puso ng demonyo, okay? Pakiusap. Pasensya na. Ang puso ng demonyo ay sumanib na sa akin, hindi na ito maaalis. Umalis ka. Narito lang ako para maghiganti. Kung mananatili ka sa akin, masasaktan ka lang. Salamat sa iyong pagsisikap, kuya. So siya ang kaaway mo? Maligayang pagdating, guro.
Pagbati, guro. Pagbati sa dalawang tiyo. Ang pinuno ng samahan ay nasa pag-iisa ng maraming taon. Ako ang mamumuno sa seremonya ng pangangalap na ito para sa kanya. Ang seremonya ay nahahati sa dalawang yugto. Unang yugto, pagsubok ng antas ng espiritu ng mandirigma. Ikalawang yugto, labanan ng espiritu ng mandirigma. Ipinapahayag ko na opisyal na nagsisimula ang pagsubok ng antas ng espiritu ng mandirigma. Mga alagad, pumasok. Ako ang mauuna at ako rin. Ang espiritu ng mandirigma ay nahahati sa 5 antas, puti, dilaw, lila, itim at pula. Gusto kong maging pula. Ipapakita ko sa inyong lahat na iba na ako ngayon. Ikaw? Ang itim ay isa na sa 10,000. Ang mga espiritu ng mandirigma na antas pula ay umiiral lamang sa mga alamat. Hindi na sila lumitaw sa libu-libong taon. Ilabas mo ang iyong espiritu ng mandirigma. Rango puti, halimaw, ahas na leopard, susulong. Susunod. Tatlong taon ng mahirap na pagsasanay, sa wakas ang sandali ng katotohanan. Ranggolila, pinakamataas na foundation establishment. Sayang, ang mahina ng kanyang espiritu ng paru-paro. Paano naging ganito kahina? Lumpo na ako. Walang silbi sa akin ang binhi ng espiritu. Sa halip na hayaan itong mag-ipon ng alikabok sa loob ko. Hayaan mo itong tumulong sa iyo na labanan ng tadhana. Ang binhi ng espiritu. Ito ay itim na grado, mutant na espiritu, diyosa ng liwanag na paru-paro. Sa ganyang talento, malalampasan niya tayong lahat. Hindi nakakapagtaka na binabanggit ka ni Corvin sa loob ng 3 taon. Clara, payag ka bang maging disipulo ko? Ang disipulong si Clara ay bumati sa guro. Mabuti, si Clara ay exempted sa 2nd round. Pagkatapos ng seremonya ng pagdisipulo, siya ay tatawaging ang santo ng samahan ng asul na ulap. Salamat, guro. Ipinapahayag ko na tapos na ang unang round ng spirit testing. Ang 2nd round ng espiritu, tigil. Kagigising mo lang ng iyong espiritu at nasa chi refining ka lang. Ang isa ay nasa peak foundation establishment, ang isa pa ay baka nakabuo na ng core. Kung pupunta ka ngayon, hindi ba yung parang paglalakad sa kamatayan? Para sa pagpatay sa aking mga magulang, kahit ibig sabihin nito ay magkasanib na pagkawasak, hindi ako magdadalawang isip. Shade. Hindi namatay ang walang kwentang lalaking yon? Si Shade ay darating para sa spirit testing. Anong ginagawa mo dito? Laging may paraan. Nandito ako para maningil ng utang. Utang? Ang pagpatay sa mga mortal ay malaking paglabag sa samahan. Hindi dapat malaman ng master. Shade, si Clara ay nakikipaghiwalay sa'yo. Ikaw ang may kasalanan. Kaya huwag mo nang guluhin si Clara. Huwag kang makikipagkapit kay Clara. Wala akong interes sa kanya. Hindi ba kayo sumusubok ng antas ng kaluluwang mandirigma? Ngayon, susubukan ko rin. Ngayon ang seremonya ng pagtanggap ng samahan ng asul na ulap. Tigilan mo na ang panggugulo dito. Kaya niya palang tiisin ang pressure ko? Ano, gusto mo pa ba akong patayin para manahimik tulad ng 3 araw ang nakalipas? Kuya. Sabi niya, ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Clara? Huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Sinasabi ko sa'yo, Shade, umalis ka na o kaya hindi na ako magpipigil. Nandito ako para subukan ang aking kaluluwang mandirigma at sumali sa samahan. Dahil siya ang fiancé ni Clara, hayaan na siyang kumuha ng pagsusulit para matapos na ito minsan at para sa lahat. Walang kwenta. Tingnan natin kung anong gulo ang magagawa mo. Ang puso ng demonyo nagpapabuo muli ng aking kaluluwang mandirigma, pero hindi ko alam ang grado nito. Kaluluwang mandirigma. Lumabas.
May kaluluwang mandirigma pala siya? Isang aso. Ang iyong kaluluwa ng mandirigma ay talagang isang maliit na aso? Ang cute naman! Ano namang malaki? Ilalabas mo ba ang aso sa laban? Napakaliit, hindi man lang umabot sa tuhod ko. Hindi nakakapagtaka na tinapos ng banal na dalaga ang kasunduan. Sa isang nobyo na tulad mo, ganon din ang gagawin ko. Shade! Hindi ka pa ba sapat na nagdulot ng gulo? Kung tapos ka na, bumaba ka na. Shade, ang iyong kaluluwa ng mandirigma ay tulad mo, isang walang kwentang aso. Pinapayuhan kita na tumigil ka na sa pagpapakatanga rito. Eh ano kung aso? Ang iyong kaluluwa ng mandirigma ay baka hindi mas magaling kaysa sa akin. Ang kaluluwa ng mandirigma ng senior disciple ay isang itim na ranggo na mutated, ang puting tigre ng ilalim. Paano ka makakapagkumpara? Mas mabuting bumalik ka na ngayon. Tungkol sa pagkakasala ngayon, hindi ito sasamain ng senior disciple laban sa iyo. Sino ka ba? Paano mo nagawang maliitin ang senior disciple? Senior disciple, lumpuhin mo siya. Sige. Dahil ayaw mong makita ang katotohanan, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kaluluwa ng mandirigma, puting tigre ng ilalim. Lumabas. Lumitaw ito, ang puting tigre ng ilalim. Ang maalamat, malajos. Puting tigre ng ilalim. Shade, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon at baka patawarin kita sa pagkakataong ito. Kung ka hindi sa ikalawang round, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Ito ba ang iyong pinagkakatiwalaan? Corvin, dugo para sa dugo. Sinabi ko sa iyo na hindi kita pakakawalan. Kaluluwa ng mandirigma, lumabas. Tahol ka pa rin hanggang ngayon. Sige, gusto mong mamatay? Ipagkakaloob ko sa iyo ang hiling na iyon. Puting tigre ng ilalim, patayin mo siya. Magaling siya, Ubay? Kapangyarihan ng paglalamon. Hindi ba yan ang kakayahan ng sinaunang halimaw, ang manlalamon? Ito, Halimaw na manlalamon? Pero hindi ito tugma sa sinaunang tala. Baka hindi ito nakasipsip ng sapat na enerhiya. Ibalik mo sa akin ang aking kaluluwa. Tapos na. Noong mga panahon na iyon, si Mordred ginamit ang kaluluwa ng halimaw na manlalamon, pinatay ang 3 kaharian. Pinaluhod niya ang 3 kaharian sa pagsunod. Kung malaman nila, tiyak na papatayin si Shade. Ang kaluluwa ng kuya ay nilamon. Imposible, talagang imposible. Isang aso? Paano nito nalalamon ang kaluluwa ng kuya? Shade, ang espiritong kaluluwa ang pundasyon ng isang tao. Sinisira mo ba ang kuya? Ibalik mo sa kanya ang kanyang kaluluwa ngayon. Kahit anong kainin ni Xiaobei, hindi mailuluwa. Mabuti. Napakabuti. Hindi mo ba naiintindihan? Nasa yugto ka pa lang ng pagpipino ng chi sa samahan ng asul na ulap saan man. Pagpipino ng chi. Kanina lang ako ay, ngunit ngayon hindi na. Kaluluwa ng demonyo, pagbabalik sipsip. ano? Nakarating ka talaga sa pagtatag ng pundasyon? Gitnang pagtatag ng pundasyon. Tuktok ng pagtatag ng pundasyon. Shade, hayop ka. Ano ang ginawa mo sa akin? Lumalamon ng sigla pinapalusog ang tagapag-alaga. Parang espiritong lakas mula 1,000 taon na ang nakaraan ayon sa mga sinaunang teksto. Ang hayop na lumulunok ng langit ito ay mabangis na hayop na ipinanganak sa simula ng paglikha. Ang kalikasan nito ay uhaw sa dugo. Mabangis at malupit, ngunit ito. Ikatlong matanda. Tingnan ang mga sinaunang teksto at alamin ang hitsura nito kung ang maliit na puting asong ito ay talagang maalamat na hayop na lumulunok ng langit. Hindi natin dapat hayaang mabuhay ang batang ito. Guro, gumamit si Shade ng lihim na pamamaraan upang lamunin ang aking espiritong kaluluwa at pataasin ang kanyang sariling pagsasanay. Pakiusap, Guro, bigyan mo ako ng katarungan. Ang nilamon ay ang kakanyahan lamang ng espiritong kaluluwa.
ang Nether White Tiger ay nananatili pa rin. Bakit ito napakahina? Guro, ang aking 30 taon ng pagsasanay ay nawala. Ito ay creation pill, lunukin mo at gagaling ka. Salamat, Guro. Hindi ko inaasahan na ang demonyong kaluluwa ay napakalakas. Isang hakbang na lang mula sa yugto ng Golden Core. Pagtitipid ng oras, ang daan ng pagsasanay ay nangangailangan ng matatag na pag-unlad. Ikaw, Kung hindi ko binigay sa iyo ang buto ng kaluluwa noon, matatawag ka bang santo ng samahan ng asul na ulap? ikaw, Kalokohan. Ang Soul Seed ay isa sa 10,000. Ang mga nagising nito ay pawang mga pambihirang prodigy. Sa iyong white tier martial soul, sa tingin mo karapat-dapat ka sa Soul Seed? Kung maglakas loob kang hindi respetuhin si Scientist muli, huwag mo kaming sisihin kung maging bastos kami sa iyo. Maniwala ka o hindi, kahit papaano pumasa ako sa unang martial soul test. Ipinapahayag ko na si Shade ay umabante. Ngayon ay magsisimula ang ikalawang round ng torneo. Martial Soul Battle. sandali. Nandito si Shade dahil sa akin, guro. Hinihiling kong i-waive ang written exam at lumahok sa ikalawang round. Upang ayusin ang bagay kay Shade. Eksakto sa gusto ko. Mga disipulo, pumasok sa arena. Magsisimula na ang laban. Shade, ngayon ay ipapakita ko sa iyo ng malinaw. Ang mga lihim na sining na nakuha mo sa maling paraan ay hindi talaga sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Huwag sayangin ang oras. Ipakita mo lahat ng iyong cards. Isang martial soul na pinalakas ng Soul Seed. Natatakot ako na baka masaktan ka ng kapangyarihan nito. Natatakot ka lang na ang iyong martial soul ay kainin ko. Bakit ka nagpapakita? Dahil hindi mo ito gagamitin? Wag na lang. Jade. Naalala ng mahal na birhen ang mga lumang ugnayan. Malaking karangalan na para sa iyo na makatayo sa parehong entablado kasama siya. Pero sinamantala mo ang kanyang hindi paghahanda at inatake mo siya. Tama. Kasuklam-suklam ka. Mahal na birhen, si Shade na ito hindi alam ang mabuti para sa kanya. Turuan mo siya ng leksyon. Shade, dahil lang sinira ko ang engagement natin. Pumunta ka sa samahan ng asul na ulap para gumawa ng eksena. Hindi mo man lang inisip ang dati nating pagmamahalan. Labis akong nabigo sa'yo. Matagal na tayong naghiwalay ng landas. Anong damdamin ang sinasabi mo? Ngayon galit na lang ang natitira, wala nang pag-ibig. Paano ka naging ganito? Tama na ang kalokohan. Hindi pa tapos ang laban. Sige. Dahil gusto mong tapusin ito, ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Kaluluwa ng mandirigma. Lumabas! Kahit pareho tayong nasa rurok ng pagtatag ng pundasyon. Nagtraining ako ng husto sa samahan ng asul na ulap sa loob ng 3 taon na may itim na grado na kaluluwa ng mandirigma at pagpapahusay ng binhi ng kaluluwa. Hindi mo pa rin ako kayang talunin. Sumuko ka na. Paglamon sa iyong kaluluwa ng mandirigma, madumi para sa akin. Kaya hindi lang nito kayang lamunin ang diwa ng kaluluwa ng mandirigma. Kaya rin nitong lunukin ang pagsasanay. Kahit na ang sikretong teknik ay nagbibigay ng malaking tulong, ginawa kang mapaghiganti nito. Shade, huwag kang magpatuloy sa pagkakamali. Ayaw ng mga magulang mo na makita kang ganito. Pinatay mo ang aking mga magulang. Anong karapatan mong banggitin sila? Ano ang sinabi mo? Ituloy mo. Anong nangyari kay Tio at Tia? Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Dahil ba sa pagputol ko ng kasunduan na nagkasakit sina Tio at siya? Hindi ko alam. May sakit sina Tio at Tia? Ito ay Payuan Pill. Ibinalik mo at ibigay agad sa kanila. Muli na naman ang Payuan Pill? Maari bang buhayin ng Payuan Pill ang aking mga magulang?
Paano? Sinasabi mo bang patay na sila? Imposible. Nakita ko silang maayos 3 araw ang nakalipas. Paano naging posible iyon? Hindi ba ito lahat ay gawa mo? Iniwan si Corbin para lipulin ang buong pamilya Xiaoko. Pinatay ang isang buong pamilya. Sayang, hindi pinagkaloob ng langit ang iyong hiling at hinayaan akong mabuhay. Hindi. Hindi ganun ang nangyari. Utang ko kay Chu at Chia ang pasasalamat. Bakit ko papayagan si Kuya Corvin na sundan sila? Kahit paano mo baluktutin, may tatago ba nito na patay na ang aking mga magulang? Ngayon, ako mismo ang papatay sa inyong 2 kontrabida upang aliwin ang espiritu ng aking mga magulang sa langit. Kaya isinapanganib niya ang lahat para maghiganti sa akin. Sige. Kung ganoon, ibabalik ko ito sa'yo. Clara, huwag kang magpalinlang sa basurang ito. Alam niyang tapat kang tao, kaya sinadya niyang sabihin iyon habang nagpapagaling ako. Ang layunin niya ay guluhin ka, walang paraan, upang manalo sa paligsahan at talunin ka. Talaga bang hindi mo sinaktan ang mga magulang ko? Ang pag-atake sa mga mortal ay malaking bawal sa sekta. Bukod doon, hindi sila karapat-dapat sa aking pansin. Talaga kuya, hindi ka nagsisinungaling sa akin? Kung hindi ka naniniwala sa akin, bumalik ka at tingnan pagkatapos ng paligsahan. Iwan mo sa akin ang natitira. Shade, sasama ako sa'yo pagkatapos, pero kung malaman kong dinaya mo ako, hinding-hindi kita mapapatawad sa buhay na ito. Tigil, Shade. Hindi dapat kita nilabanan. Pero mali mong inakusahan ako habang nagpapagaling ako. Sira. Kuya, tapusin mo na siya. Ang tulad niya ay hindi karapat-dapat sa samahan ng asul na ulap. Tama siya nga, palayasin siya, paalisin siya. Bibigyan kita ng leksyon na hindi mo malilimutan. 1,000 taon na ang nakalipas, naglabas si Mordred ng dekreto ng buhay o kamatayan. Sino man ang sumanib sa puso ng demonyo ay magiging bagong Panginoon ng demonyo. At ang santo ng demonyo ay magpapakasal sa kanya. Kaya ibig sabihin siya ang magiging fiancé ko sa hinaharap. Hindi. Hindi ko pwedeng hayaang may mangyari sa kanya. Umatras na si Clara, ibig sabihin nanalo si Shade. Ang inyong samahan ng asul na ulap ay nambubuli sa mahihina at gumagamit ng gauntlet. Hindi ba kayo natatakot na mawala ang inyong 1,000 taong reputasyon? Wala kang pakialam. Ikaw, Sa mga paligsahan ng samahan ng asul na ulap, ang Balsamel Labas ay hindi maaring makialam. Ang batang ito ay masyadong uhaw sa dugo. Hindi masama kung hayaan si Corvin na turuan siya ng leksyon. Shade, Anong ginagawa mo? huwag kang kabahan. Alam kong gusto mong manatili sa samahan ng asul na ulap. Ang kailangan mo lang gawin ay ibigay ang lihim na pamamaraan. Sisiguraduhin kong aangat ka. Lihim na pamamaraan? Tama. Basta pumayag ka. Kapag naging banal na anak na ako, ang posisyon ng senior disciple ay sayo. Lahat ng 100,000 alagad ng samahan ng asul na ulap ay sayo. At paano naman ang pagpatay mo sa mga magulang ko? Alam ko na hindi mo kayang bitawan ng galit sa pagkamatay ng mga magulang mo. Pero nakatapak ka na sa landas ng paglilinang. Kailangan mong malaman ang mga naglilinang ay ang pinakamaawain at ang pinakamalupit. Kapag maawain, hindi nila kayang apakan ang langgam. Kapag malupit, nagiging walang pakialam sa sarili nilang pamilya. Sa mundong ito, ang mga taong pumutol ng damdamin at pumapatay ng asawa para mapabuti ang paglilinang ay nasa lahat ng dako. Ang mga magulang mo ay mga mortal lamang. Mabubulok din sila maaga o huli. Maaga man o huli, mamamatay pa rin sila. Bakit mo pa kailangang masyadong alalahanin? Tama na yon. Ibigay mo ang lihim na pamamaraan. Pagkatapos ng malaking kompetisyon, ako mismo ang magsasagawa ng mga ritual ng libing para makapagsimula sila sa landas ng paglilinang sa susunod nilang buhay. Siguro, baka pasalamatan ka pa ng kanilang mga espiritu. Hayop ka, papatayin kita. Ang walang utang na loob. Ngayon, hindi kita hahayaang lumamon. Espiritu ng mandirigma pumoses. Tumanggi si Shade na ibigay ang lihim na pamamaraan. Gagawin kong luho para sa'yo ang mamatay.
Kaluluwa sumanib, palakasin ang sarili ko. Ang asong ito ay hindi kayang lamunin ang espiritu ko. Wala na ang pinakamalaking bentahe mo. Papatayin kita. Parang pagpikit lang ng kamay. Sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay? Hindi tiyak yan. Ang tagal na nating naglalaban. Dapat nakarelax na tayo. Shade, hindi pa huli ang magsisi. Gusto mo ang lihim na sining? Ipagpalit mo ang iyong buhay. Marami akong paraan para ipasuko mo yan. Akala mo ba swerte ka at naging mayabang ka? Minamaliit mo ang lahat. Turuan mo ako ng leksyon. Hindi ka karapat-dapat. Kuya, dahan-dahan lang. Huwag mo siyang patayin. Ang taong tulad niya ay nangangailangan ng leksyon. Hindi niya alam ang kanyang lugar. Shade, Huling paghihirap. Kaya mo ring lamunin ang cultivation? Ngayon gusto mong tumakas? Huli na. Lunukin. Pakawalan mo na. Sandali lang, nilamon niya ang kalahati ng kapangyarihan sa katawan ko. Hindi lang siya nakakalulon ng mga kaluluwang pandigma, kaya rin niyang lumulon ng kapangyarihan. Anong uri ng lihim na pamamaraan ito? Gumagaling ang mga sugat ko. Tumataas ang aking pagsasanay. Sa paglulo ng kanyang kapangyarihan, malapit nang mag-evolve ang demonyong kaluluwa. Mari akong maging mas malakas pa. Shade, ang meron ka lang ay ang lihim na pamamaraan. Ngunit ang antas ng iyong pagsasanay ay malayo pa sa pagpapakita ng tunay mong lakas. Ibigay mo sa akin ang lihim na pamamaraan. Sa panaginip mo. Isang hamak ang nagkakalakas loob na magpakatigas. Kung hindi dahil sa pagiging maawain ng nakatatandang kapatid, sira ka na. Alamin mo ang iyong lugar. Nakatatandang kapatid, sirain mo na siya. Sa pagkakataong ito, ituturo ko sa iyo ang agwat sa pagsasanay. Shade, sumuko ka na. Hindi mo siya matatalo. Sumuko? Ang pansamantalang panalo o pagkatalo ay walang tiyak. Umalis muna tayo at pagkatapos ay magplano ng susunod nating hakbang. Wala na ang aking pamilya. Wala akong mapupuntahan. Ngayon, aayusin natin kung sino ang mas malakas at kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Sayang, ang agwat ng ating pagsasanay ay parang bundok, ikaw lang ay malayo sa sapat. Ano ang tinatawanan mo? Kung hindi mo ibigay ang lihim na pamamaraan, ang hampas na ito ay kikitil sa buhay mong aso. Ang kaluluwang pandigma ay yumanig sa 8 ilang, sinaunang bundok Meru, tuktok ng 10,000 kaluluwa. Kaluluwang pandigma, magsindi. Sinusunog ang kaluluwang pandigma. Shade, tigil. May gusto ka bang mamatay? Sinusunog mo ang kaluluwa mo para pilitin ang potensyal mo. Wala pang kalahating oras, magkakawatak-watak ang kaluluwa mo. At pagkatapos, ikaw ay magiging abo. Hanggat makapaghiganti ako sa aking mga magulang, hindi ako takot mamatay. Ito ang tanda ng pagbuo ng Golden Core. Sinusunog ang kanyang kaluluwa, ipinapusta ang kanyang buhay, para lamang sa isang panandali ang paglinang ng Golden Core. Ang batang ito ay makitid ang pag-iisip. Siya ay kumikilos ng hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Kahit pilitin niyang umakyat sa yugto ng Golden Core, laban kay Corvin na nasa rurok ng Golden Core, wala pa rin siyang tsansa. Ito ba talaga ay sulit para sa iyo? ipinapalagay mo ang iyong buhay para patayin si kuya? Maaaring totoo ang sinabi niya? Talaga bang sinaktan ni kuya ang mga magulang mo? Yugto ng Golden Core? Hindi ba ako dapat patayin mo? Ano pang hinihintay mo? Sinusunog ang iyong kaluluwa. Pilit na pinapalakas ang iyong sariling paglinang. Hindi ko na kailangang kumilos. Sa kalahating oras, tiyak na mamamatay ka. Kalahating oras? Sapat na para patayin ka. Nasarurok ako ng Golden Core. At ikaw? Ito, kuya.
Tama ba ang nakikita ko? Nasaktan si kuya ni Shade. Mukhang sobra ang inaasahan ko sa'yo. Wala namang espesyal sa iyong Golden Core. Oras na para wakasan ang komedyang ito. Dugo. Shady. Papatayin kita. Yan ang tanyag na galaw ng senior disciple, pagsalakay ng puting tigre. Ang pagsalakay ng puting tigre ay isang teknik na isinusuko ang lahat para lamang patayin ang kalaban. Kahit isang nascent soul na manlilinang ay hindi makakaya nitong harapin. Mukhang napagdesisyonan na. Ang mamatay sa galaw na ito, walang pagsisisi. Pagsalakay ng puting tigre. Basagin. Anong nangyayari? Talaga bang natalo si Corvin? Ang iyong pagsalakay ng puting tigre ay napakarupok. Ang aking pinakamalakas na teknik ay nasira. Ngayon ako na ang magpapatuloy. Shade, nasa tuktok ako ng yugto ng Golden Core at meron akong espiritong kaluluwa na nagpapalakas sa akin. Paano mapipigilan ng iyong lihim na pamamaraan ako? Nung araw na iyon, ano ang natagpuan mo sa ilalim ng bangin? Hindi mo malalaman. Sinampal mo ako sa muka. Anong klaseng galaw yon? Shade. Papatayin kita. Bitawan mo ako. O gagawin kong impyerno ang buhay mo. Ganun ba? Nasira ang pagpapalakas ng espiritong kaluluwa. Ang senior na alagad ay tinatalo, hindi man lang siya makalaban. 3 araw ang nakalipas. Ang paghihirap na dinanas ng aking mga magulang, ngayon ay babayaran mo lahat. Guro, iligtas mo ako. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Kung wala kang nakatagong kapangyarihan, maaari ka nang mamatay ngayon. Ang tapang mo, halimaw. Mas. Guro. Kompetisyon ng Samahan ng Asul na Ulap, walang ibang pwedeng makialam. Elder, ano ang ibig sabihin nito? Napakasama ng batang ito. Ginagamit ang kompetisyon bilang dahilan, talaga namang sinubukan niyang patayin ang nakatatanda. Napakawalang awa. Paano ako mananatiling manonood lang? Nakatatanda. Nakapasa ka sa unang round. Itinuturing ka na ngayong kalahating disipulo ng Samahan ng Asul na Ulap. Si Corvin ay natural na nakatatanda mo. Hindi pa tapos ang laban. Elder, pakiurong muna. Lakas loob mo bang atakihin ako? Pipilitin kong sunugin ang aking martial spirit. Kaunti na lang ang oras. Hindi na ako pwedeng magantala. Elder, patawarin mo ako. Lakas loob mo? Shade, Konti na lang at mag-e-evolve ang aking martial spirit. Walang pagsisisi. Lakas loob mo pa rin kumilos ng marahas sa harap ko? Pinatay ni Shade ang kanyang mga kapwa-disipulo, sinalakay ang mga nakatataas. Nilabag niya ang pinakamalaking bawal ng sekta. Ang gayong tao ay dapat sirain ang kanyang martial spirit at palayasin sa sekta. Oo, wasakin siya. Shade, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Sinasabi mong pinatay ko ang aking mga kapwa-disipulo at sinalakay ang mga nakatataas. Kanina nang atakihin ako ni Corvin, nasaan ka? Nung pinatay niya ang aking mga magulang, nasaan ka nun? Mali. Saan ang kasalanan ko? Kung hindi mo inabuso ang mga lihim na sining at nagwala, kaya ba sinaktan ka ni Kuya? Eksakto, si Kuya ay nagtuturo lang sa iyo ng leksyon. Paano kanya papatayin? Shade, sinisiraan mo ako. Guro, ang unang tuntunin ng Samahan ng Asul na Ulap ay huwag apihin ang iba gamit ang kapangyarihan at patayin ang mga mortal. Sa 100 taon mula nang sumali ako sa samahan, hindi ako kailanman lumabag. Paano ko magagawa ang gayong kasuklam-suklam na bagay? Nakikiusap ako, Guro, na hanapin mo ang katarungan para sa akin. Shade, narinig mo ba yon? Hindi pinatay ni Kuya ang iyong mga magulang. Nakita ko ito ng aking sariling mga mata. Paano ito magiging mali? Hindi magsisinungaling si Corvin. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Una, kailangan mong humingi ng tawad kay Corvin.
Pagkatapos ng malaking paligsahan, papababain ko si Corvin sa bundok upang hanapin ang katotohanan at dalhin sa iyo ang katarungan. Humingi ng tawad? Hayaan siyang magdala sa akin ng katarungan? Nilabag mo ang mga patakaran ng samahan. Dapat ay tanggalin ang iyong paglilinang at itapon ka sa samahan. Ngunit dahil ito ang iyong unang pagkakasala, nagpakita na ako ng pagpapaubaya. At gayon pa man, hindi ka pa rin nasisiyahan? Ito ay sobra na. Hindi niya alam ang kanyang lugar. Eksakto. Shade, dapat kang makinig sa dakilang nakatatanda. Pagkatapos ng malaking paligsahan, sasama ako sa iyo pabalik. Bumalik? Pinatay ni Corvin ang aking mga magulang. Batay lamang sa kanyang salita, pinoprotektahan at kinakandili mo siya? Kayong lahat ay isang grupo ng mga mapagpaimbabaw na bastardo. Ang tapang mo. Mula nang sumali ka sa samahan, dapat mong sundin ang mga patakaran nito. Lahat ng alitan ay pinagpapasyahan ng samahan. Sinasabi mong marangal ka, ngunit hindi mo alam ang tama sa mali. Ipinagmamalaki mo ang kabanalan ng samahan, ngunit puno ito ng karumihan. Isang samahang tulad nito, mas gugustuhin ko pang hindi sumali. Ngayon ang dugo ay dapat bayaran ng dugo. Corvin, papatayin kita. Shade. Naghahanap ng kamatayan. Sigaw lang ng multong anino at sinira ang sikretong sining ni Shade. Kaya pala ikaw ang maalamat na Azure Green Serpent Python. Mag-ingat. Ito ay halos isang pulang baitang na premium na kaluluwa ng mandirigma. Talagang inatake ni Shade ang matanda. Parang gusto na niyang mamatay. Guro, pakiusap, huwag mo siyang saktan ng sobra. Si Shade ay kumilos lang dahil sa biglaang udyok. Hindi niya intensyon na saktan ka, Guro. Sige. Bata ka pa, huwag mong hayaan na gawin kang matigas ng mundo. Aminin mo na ang iyong pagkakamali ngayon. Ang samahan ng asul na ulap ay tatanggapin ka pa rin. Hindi ako mali. Mukhang ang mga bagay sa mundo ay naging panloob mong demonyo. Halika rito. Aalisin ko ang iyong panloob na demonyo. Tanggalin ang demonyong kalikasan? Hindi ba yon sisira sa pagsasanay ng kaluluwa ng mandirigma ni Shade? Shade kissing? Sana mahanap mo ang daan pabalik, bumalik sa tamang landas. Kung ang paghihiganti sa aking mga magulang ay demonyo, hayaan mo akong maging demonyo. Xiaobai! Hayop. Nilamon mo pa ang esensya ng kaluluwa ng mandirigma ko. Lakas loob mong gamitin ang diwa ng aking martial soul para pagalingin ang iyong mga sugat, ang lakas ng loob mo. Muntik na. Muntik na. Guro, ang kakaibang sikretong teknik ni Shade. Kaya nitong lamunin ang diwa ng martial soul, pati na rin sumipsip ng enerhiya ng atake. Huwag nating hayaang magdikit sila. Gusto kong makita kung itong martial soul ba talaga ang maalamat na devourer. Hayop ka! Ipakita mo na ang iyong martial soul, matandang hangal. Itinuring kong mahirap makuha ang iyong pagsasanay at maraming beses kitang tinulungan sa pag-asang magbabago ka, ngunit wala kang pagsisisi. At sumusunod ka sa sarili mong landas. Pinapabayaan mo pa ring magwala ang halimaw na ito. Hindi na kita pwedeng hayaan na mabuhay. Kuya! Sabi ng mga sinaunang talaang devourer ay parang tigre. May dalawang sungay, may pakpak sa tagiliran, puno ng demonyong ki ang katawan, at marahas ang ugali. Itong maliit na puting aso ay hindi ang devourer. Nagkamali tayo ng pagkakaintindi. Nagkamali? Ano na ngayon? Maling pagkakaintindi. Ano ngayon? Ang batang ito ay naging demonyo at pumapatay para masaya. Ang kanyang espiritu ay lumalamon ng kakanyahan ng mga buhay na nilalang. Ipinagbabawal ito ng mga batas ng langit. Kahit hindi siya ang halimaw na lumalamon ng langit,
Kung hahayaan natin siyang lumago, siya ay magiging isa pang Panginoon ng demonyo na mananakot sa 3 kaharian. Si Shade ay lumaki kasama ng iyong alagad. Hindi siya magiging Panginoon ng demonyo. Nakikiusap ako, Guro, na magpakita ka ng awa. Patawarin mo siya sa pagkakataong ito. Kung mamatay si Shade, mawawala rin ang lihim na pamamaraan. Guro, ginamit ni Shade ang lihim na pamamaraan upang tambangan ang iyong alagad at tinalo ako. Kung mamatay siya ngayon, kung magkaroon ako ng demonyo sa puso, sa hinaharap, hindi na uunlad ang aking pagsasanay. Umasa ako na ang Guro ay magpapatawad sa kanyang buhay. Maaaring iligtas ang kanyang buhay, ngunit hindi siya makakatakas sa parusa. Espiritu, lumitaw. O langit, Ahas na asul, ibilanggo ang iyong katawan, selyuhan ang iyong espiritu. Kailan ka magsisi? Pagkatapos ay palalayain ka. Napakalapit. Ang aking espiritu ay malapit ng umunlad. Hindi ko ito tatanggapin. Lunukin. Hindi! Hindi! Shade! Kung mayroon man siyang espiritu ng halimaw na lumalamon ng langit o wala, mas mabuti nang pumatay ng 1,000 sa pagkakamali kaysa hayaan ang isa na makatakas. Patay na si Shade. Nagpapatuloy ang laban. Ito. Lumalabas na ang Sky Devouring Beast. Narito ito para protektahan ang kanyang amo. Hindi patay si Shade. Kanina lahat ng atake ko ay nilamon. ano ito? Kaluluwa ng mandirigma? Ang mukha nito ay parang tigre, 2 sungay sa ulo at mga pakpak mula sa tadyang. Eksaktong gaya ng inilarawan sa mga sinaunang teksto. Ito ang maalamat na Sky Devouring Beast. Banal na halimaw. Isang isinumpang halimaw lang. Guro, ano ang nangyayari? Ito ang una sa 3 sinaunang masasamang halimaw, ang Sky Devouring Beast. Kapag pinili ka nito bilang host, ang iyong lakas ay tataas sa maikling panahon. Ngunit babaguhin nito ang iyong puso at babaluktutin ang iyong kalooban. Gagawin kang isang walang isip na pumapatay na halimaw. Nagtataka ako kung paano biglang naging malakas ang talunan na yon. Kaya ang Sky Devouring Beast ang tumutulong sa kanya. Tumutulong? Ginagamit lang nito ang kanyang katawan para palakasin ang sarili. Kapag tama na ang panahon, papatayin ng halimaw na ito ang host nito at makakawala, nagdadala ng kaguluhan sa 3 kaharian. Patayin ang host nito? Kung gayon si Shade, siya. Kanina, inatake ko para pilitin ang isinumpang halimaw na ito na lumabas sa katawan ni Shade upang iligtas siya, upang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit hindi ko inaasahan na si Shade ay napakatigas ng ulo at hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Ngayong lumitaw na ang halimaw na ito, huli na ang lahat. Ang pagkamatay ni Shade ay kasalanan niya. Clara, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Hindi siya patay. Ang Sky Devouring Beast ay uhaw sa dugo at hindi marunong mag-iba ng tama at mali. Bilis, pumunta ka rito. Uhaw sa dugo? Ikaw ang hindi marunong mag-iba ng tama at mali. Hindi man lang sinaktan ng halimaw na iyon siya. Iba-iba ang mga soul beast sa bawat tao. Ano kung may kaluluwa ng hayop si Shade? Ang mga tinatawag na matutuwid na sekta na nag-aangkin na tapat at marangal ay gumagawa ng mga kahina-hinalang bagay sa likod. Ano ang sinabi mo? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mo nang gawin sa simula pa lang. Itong bastard, pinatay ang buong pamilya ni Shade. Hindi ba tama na maghiganti si Shade? Kalokohan. Hindi kita nakita sa kompetisyon ng mga alagad. Hindi ka dumating para kumuha ng pagsusulit. Magsalita ka. Sino ka? Ano ang layunin mo sa pagpasok ng palihim sa samahan ng asul na ulap? Ako ang kasintahan ni Shade. Kasintahan?
Kakabreak lang ni Shade ng engagement kay Clara. Saan ka nang galing? Sa tingin ko, ikaw ang pumatay sa pamilya ni Shade at inakusahan ako. Pagkatapos ay itinanim ang halimaw na lumalamon ng langit sa loob ng kanyang katawan para ito ay alagaan niya. Guro, hindi alam ang pinagmulan ng babaeng ito at kumikilos siya ng kahina-hinala. Humihingi ako ng pahintulot na dakpin siya at alamin ang totoo tungkol dito. Lumitaw na ang lumalamon ng langit. Tiyak na magdadala ito ng kapahamakan sa 3 kaharian. Ang aming pangunahing prioridad ngayon ay patayin ito upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Kung gusto mo siyang saktan, kailangan mong lampasan ang aking bangkay. Isang demonyo, gaya ng inaasahan ko. Ikaw, ito ang lahat ng iyong pakana. Kung ganoon, hindi na kami magpipigil pa. Ang mangkukulam at ang halimaw, patayin sila pareho. Upang protektahan ang mundo, Hindi tayo dapat mag-atubili. Mga bastos na ito, huwag mong saktan niyan. Isang simpleng nagpapalaki ng Golden Core Peak. Naglakas loob na magulo sa harap ko, naghahanap ng kamatayan. Si Shade ang aking nobyo at ang Panginoon ng lahi ng demonyo. Kahit maging kapalit ang buhay ko, ipagtatanggol ko siya at palalayain. Ang mangkukulam ay hindi nabanta. Mag-ingat, ang halimaw na ito ay maaaring lumaban hanggang kamatayan. Huwag hayaan itong makatakas. Kakaiba. Bakit tayo lang ang tinataboy nito? Pero walang intensyon na gumanti o tumakas? Ang halimaw ay tuso. Mag-ingat na huwag maloko nito. Sabay tayong umatake. Halimaw. Humanda ka ng mamatay. Hindi! Ito lang pala ang kaya ng sinaunang banal na halimaw? Paano nangyari ito? Guro, kasama mo at ng 2 nakatatanda na nagtutulungan, binura natin ang mabangis na halimaw na ito, katawan at kaluluwa. Kumalat ang balita na ang ating samahan ng asul na ulap ay magiging tanyag sa 3 kaharian. Pinatay mo ang buong pamilya ni Shade at naging dahilan ng pagkamatay ni Shade. Ngayon, papatayin kita at ipaghihiganti sila. Sino mang manakit sa kanya ay mamamatay. Ang Devouring Beast ay hindi lumalaban, hindi tumatakas, palalabas na pinoprotektahan nito si Shade. Alam kong hindi ka patay. Umalis ka na! Pakawalan mo siya. Patuloy na kontrolado ng iyong angkan ng demonyo? Bruha, mamatay ka! Gusto mo siyang patayin? Humiling ka ba ng pahintulot ko? Shade, ikaw. Clara, maaring mabangis na hayop na ngayon si Shade. Para lang lokohin tayo. Huwag mong hayaang lokohin ka nito. Mabangis na hayop? Ang espiritong ginising mo ay isa sa 3 sinaunang mabangis na hayop, ang Devouring Beast. Hindi ka katapat nila ngayon. Kung magpapatuloy ka, hindi ka makakaganti. Mapapagod ka lang at mamamatay dito. Ito ang tanda ng Demon Saintess. Kunin mo at bumalik sa kaharian ng demonyo gamit ang iyong Devouring Beast at puso ng demonyo. Tiyak na pararangalan ka ng mga demonyo bilang kanilang pinuno. Magmadali at umalis. Ako na ang bahala sa natitira. Anong ginagawa mo? Ikaw ang dapat umalis. Mga estranghero lang tayo na nagkataon. Hindi ako karapat-dapat na ipagsapalaran mo ang buhay mo para iligtas ako. Shade. Wala nang natitira para sa akin sa mundong ito. Mahaba ang daan sa unahan. Tiyak na kamatayan. Wala akong pagsisisi. Samahan ng asul na ulap, lumaban! Kapatid, hindi patay si Shade. Alam niya kung nasaan ang lihim na kaharian ng selyadong halimaw. Kung makukuha natin ang impormasyon tungkol sa lihim na kaharian mula sa kanya, magagamit natin ang natitirang 2 halimaw. Tama.
ang isang sky-devouring beast ay napakalakas na. Kung lalabas ang 3 halimaw sa lahat ng 3 kaharian, sino ang makakalaban sa samahan ng asul na ulap? Napakagandang pagkakataon. Dapat itong sakupin ng samahan ng asul na ulap. Shade, dati akong nag-aalala na ang sky-devouring beast ay magdudulot ng kaguluhan sa 3 kaharian, kaya wala akong nagawa kundi atakihin ka. Ngayon, sumanib ka na sa sky-devouring beast, wala na ang panganib. Nagtataka ako kung handa ka bang maging alagad ko? Guro, ikaw. Gusto mong maging alagad mo si Shade? Bakit hindi? Guro, si Shade ay nakipag-alyansa sa mga demonyo at nagdulot ng kaguluhan sa samahan ng asul na ulap at walang respeto sa iyo, pinagbintangan pa ako at sinaktan ang iyong alagad. Maliit na hindi pagkakaintindihan lang. Wala nang dapat alalahanin. Hindi pagkakaintindihan. Shade, basta pumayag ka sa akin, ang mga nakaraan ay mabubura. At ang babaeng demonyong ito, maaari ko ring patawarin ang kanyang buhay. May sabuatan, huwag maniwala sa kanila. Pumayag ako sa hiling mo. Pero may isa akong kondisyon. Shade, sa loob ng maraming siglo, ang guro ay may 2 lang na alagad, ako at ang kuya. Ngayon handa ang guro na kunin ka bilang alagad. Bakit ka pa humihingi ng pabor? Ayos lang, sabihin mo lang. Patayin si Corvin. Maging alagad mo ako agad. Hindi ko pinatay ang pamilya mo. Ang tunay na pumatay ay iba. Tama. Ang pumatay sa pamilya mo ay itong mangkukulam. Ako? Kung gusto mong maghiganti, patayin mo siya ngayon. Manahimik ka. Wala kang karapatang mag-utos sa akin. Patayin mo si Corvin o tapakan mo muna ang bangkay ko. Shade, Corvin ay hindi pumatay sa mga magulang mo. Bukod dito, ginugol na ng samahan natin ang lahat ng yaman para sanayin si Corvin hanggang Golden Core. Sa tingin mo, basta-basta mo na lang siya papatayin? Eksakto. Kung pumayag kami sa'yo, sino pa ang maglalakas loob na sumali sa samahan ng asul na ulap? Shade, kuya, hindi lang ikaw ang personal na disipulo ng dakilang nakatatanda. Sa 100 taong gulang pa lang, naabot mo na ang rurok ng Golden Core, ang pinakadakilang henyo ng samahan. Pwede bang tumigil ka na sa paggawa ng gulo? Rurok ng Golden Core? Iyan ba ay dapat ikabilib? Ikaw? Matandang hangal, nakapag-desisyon ka na ba? Shade, basura ka lang sa Foundation Establishment. Kung wala ang Heaven-Devouring Beast, mapatay kita ng 1,000 beses sa isang kamay. Paano ako iiwan ng samahan para sa iyo? Tunay nga. Si Corvin ay isang walang kapantay na henyo ng samahan. Kuya? Guro, ikaw. Ako ayaw kong makita kayong magpatayan. Dahil sa pagitan mo at ni Shade, may hindi pagkakaunawaan, ako bilang guro mo babaliin ang mga buto mo bilang maliit na parusa. Guro, pinili mo talaga si Shade? Wala pa akong pinipili. Ikaw at si Shade ay pareho kong mabuting alagad. Yun lang? Lahat ng meridian ko ay naputol. Ano ang gagawin mo? Kung hindi nabali ang buto, ito ay pilay lang. Sapat na ba yon? Shade, tama na. Guro, marami akong naambag sa samahan ng asul na ulap. Pakiusap, itigil mo na ang pagpapahirap sa akin, okay? Corvin, bilang nakatatandang kapatid, dapat kang magbigay sa nakababata. Tiyagain mo na lang, lilipas din ito. Shade, ang kanyang mga buto at meridian ay nabali. Ngayon, pumayag ka bang maging alagad ko? Hindi mo pwedeng basta maging napakalupit sa kanya ng walang dahilan. Paano ko matatanggap ang isang bastos na tulad niya bilang aking guro? Ano ang sinabi mo? Shade, kahit ang nakatatandang kapatid na nasa tuktok ng Golden Core, kung siya ay magkamali, siya ay pinaparusahan din. Ikaw ay nasa tuktok lamang ng Foundation Establishment. Paano mo nagawang maging walang galang sa guro? Humingi ka ng tawad sa guro ngayon. Sino ang nagsasabing ako ay nasa Foundation Establishment lang? Matapos magpahinga ng matagal, si Xiaobai ay dapat gising na. Kaluluwa ng demonyo, pagyamanin.
Yugto ng Golden Core. Gitnang Golden Core. Tuktok ng Golden Core. 10 taon bago maabot ang pundasyon. 100 taon para sa gintong bato. 1,000 taon para sa bagong kaluluwa. 3 araw ang nakalipas, nasa pundasyon ka pa. Ngayon, paano ka naka-level sa kuya? Kung tama ang pagkakaalala ko. Siya ay mula sa pagpapakapal ng enerhiya hanggang sa rurok ng gintong bato sa loob lamang ng 1 araw. Ang halimaw na lumalamon ay tunay na hindi nabigo sa reputasyon nito. Isang banal na halimaw. Kailangan kong makuha yon. Wala kang respeto sa mga nakatatanda. Karapat-dapat kang parusahan. Ikaw, sira. Gusto mo lang ang halimaw na lumalamon sa loob ko. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Naghahanap ka ng gulo kahit na nakapasok ka na sa gintong bato. Sa harap ko, hindi ka gaanong malakas kaysa sa isang langgam. Ingat! Yun lang? Minamalit kita, pero ang atake na iyon ay gumamit lang ng 30% ng aking kapangyarihan. Eh ano, umatake ka. Ngayon, turn ko naman. Shade, hindi ka tugma sa kanila. Takbo! Samantalahin ang gulo at umalis ka. Bibili ako ng oras para sa iyo. Matandang hangal, humanda kang mamatay. Ang agwat sa pagitan mo at ko ay parang langit at lupa. Ganun ba? Ang atake mo kanina ibinabalik ko sa iyo ngayon. Ito. Nasugatan si Master. Imposible. Si Shade ay nasa Golden Core stage pa lang. Paano niya nagawang saktan si Kuya? Shade, nilunok niya ang kapangyarihan ni Kuya. Itinago niya ito mula pa sa simula. Hanggang sa sumalakay siya sa huling sandali. Gantihan. Ganti ng parehong uri. Hindi ko akalaing magagamit ang kaluluwa ng Devourer Beast ng ganyan. Mabuti. Mabti! Ang hampas na ito ay naglalaman ng lahat ng aking kapangyarihan. Isuko ang Devourer Beast. O kaya tiyak na mamamatay ka. Gusto mo ang Devourer Beast? Saka magbayad ka ng iyong buhay. Shade, ito na ang huling pagkakataon mo. Tama na ang usapan, ang isang hampas na ito. Ang magpapasya ng panalo. Ang magtatakda ng buhay o kamatayan. Shade? Ang tigas ng ulo. Akala mo talaga hindi kita papatayin? Galit ang Demon God. Isang simpleng cultivator ng Golden Core stage. Paano ka nangangahas na yugi ng puno na parang langgam, lumalaban sa langit mismo? Kung hindi mo isusuko ang Devourer Beast ngayon, tiyak na mamamatay ka. Buhay o kamatayan, ako ang nagpapasya niyan. Kuya, Guro. Posible kaya na... Imposible, Kuya ay nasa rurok ng bagong silang nakaluluwa. Kahit anong lansi ang gawin ni Shade, hindi matatalo si Kuya. Shade? Pinahahalagahan ni Kuya ang talento at pinagpasensyahan ka, ngunit paulit-ulit sinasaktan mo si Kuya. Ngayon hindi ka aalis sa samahan ng asul na ulap. Kuya Ikatlo, umatras ka. Kuya, Galit ng demonyong Diyos ang pinakamalakas kong atake gamit ang buong paglinang ko. Okay pa siya pagkatapos noon? Kung hindi dahil mas mataas ang antas ko kaysa sa iyo, malamang pinatay mo na ako kanina. Sayang lang. Ikaw, masyado ka pang bata. Ngayong naubos na ang iyong paglinang, hindi mo na kayang utusan ang mapanlamang na hayop, di ba? Wala ka ng lakas para lumaban. Ngayon, ipapaintindi ko sa iyo na ang agwat natin ay hindi kayang punan ng mga lihim na pamamaraan o espiritong kaluluwa. Ahas ng asul na langit sa kupin. Sa iyong paglinang na antas gintong ubod, napabuti mo ako sa ganitong kalagayan. Dapat kang ipagmalaki ang sarili mo. Bago ko makuha ang mapanlamang na hayop at ang sinaunang lihim na lugar, ililigtas ko ang iyong buhay. Kuya, mag-ingat sa pagsipsip ng mapanlamang na hayop.
pagsakop ng espiritu, mapanlamang na hayop kahit lumamon, hindi kayang lunukin bata, handa ka ng mamatay. Sino ang nagsabi sa iyo na hindi ko ito kayang lunukin? Paano nangyari iyon? Ang enerhiya ng asul na sawang ng panganay na elder ay nilunok ni Shade. Hindi. Hindi pa lumilitaw ang halimaw na lumulunok ng langit. Anong nangyayari dito? Mukhang tama ang taya ko. Matapos akong sakupin ng espiritu ng mandirigma, ako ang halimaw na lumulunok ng langit. Ako ang halimaw na lumulunok ng langit. Kahit hindi lumitaw ang halimaw na lumulunok ng langit, maaari ko pa rin gamitin ang kapangyarihan ng paglunok. Halimaw ka. Ang tapang mo. Bumaliktad na ang sitwasyon. Pangunahing Elder Shade, ngayon, mamatay ka na. Lintik. Itigil mo ang pagwawala mo. Paano ito nangyari? Ang aming dalawang pagsasanay, kahit hindi kasing lakas ng panganay na elder, ay hindi bababa sa gitnang bagong silang nakaluluwa. Paano tayo mapipilit na umurong ng isang batang may gintong ubod? Nilunok niya ang diwa ng aking asul na sawang. Nakapasok na siya sa bagong silang na kaluluwa. Ano? Makipaglaban sa maliit at lilitaw ang isang matanda. Mayroon pa bang mas matanda? Bakit hindi kayong lahat na tagasamahan ng asul na ulap? Sabay-sabay akong atakihin? Ang espiritu ng mandirigma ng halimaw na lumulunok ng langit ay kakaiba. Kami dalawa ay maaaring hindi tumapat sa kanya. Ano ang gagawin natin? Ikalawang elder, ibig mong sabihin? Ngayon, papatayin ko ang sino mang humaharang sa akin. Ikatlong elder. Pakawalan mo agad ang aking ikalawang elder o papatayin ko siya. Gumalaw ka ulit at papatayin ko siya. Shade? Isang iginagalang na nakatatanda ng samahan ng asul na ulap ay bababa sa ganoong kasuklam-suklam na gawain. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng mga tao? Panalo ang lahat. Ang huling tumawa ang siyang panalo. Guro? Ako ang iyong alagad. Sa mundong ito, para umunlad ang paglilinang, pinutol ng mga tao ang ugnayan at pinapatay ang kanilang mga asawa o pinapatay pa nga ang kanilang mga magulang. Karaniwan lang iyan. Ano naman ang isang alagad? Sa mundong ito, para mapabuti ang paglilinang, ang mga taong pumutol ng damdamin at pumatay ng asawa ay nasa lahat ng dako. Kaya pala kayo ay magkaguro at alagad. Magkasing tunog kayo. Shade, pakawalan mo si Lauer. Ibalik mo ang diwa ng aking martial soul. Kung hindi, papatayin ko agad ang iyong kababata. Hindi ko siya pakakawalan at hindi ko ibabalik ang diwa. Sige, patayin mo. Shade? Wala ka bang pakialam kung mabuhay ako o mamatay? Buhay kapalit ng buhay. Dahil sa nakaraan, pagkatapos mong mamatay, papatayin ko sila para ipaghiganti ka. Kayo noon ay magkatipan. Kung tutuusin, hindi ako makapaniwalang ganyan kakawalang puso. Sa ganoong pagkakataon, patayin mo na lang siya. Tigil. Talagang wala kang puso. Iniiwan ang kababata ng walang pakialam. Sa halip, nagmamalasakit ka sa isang mangkukulam? Mangkukulam? Ang taong gusto niyang iligtas ay hindi ako. Demonyo o immortal, pareho lang. Pareho lang sa paningin ko. Kung maglakas loob kang hawakan siya, titiyakin kong walang makakaligtas sa samahan ng asul na ulap. Nagkataon lang tayo, wala kang pakialam sa buhay ko. Patayin sila ngayon, tumahimik ka. Hindi ako naniniwala na hahayaan mong mamatay ang mangkukulam na ito sa harap mo. Subukan mo. Sige. Pakakawalan ko siya. Isang batang hamak katulad mo, naglakas loob na kalabanin kami? Buwisit. Papatayin kita. Hindi pa pwedeng mamatay si Shade. Huwag mong hayaang ang personal na paghihiganti ang sumira sa 1,000 taong pamana ng ating sekta. Ano ang gusto mo para pakawalan siya?
Siraan lang ang iyong kultibasyon, ibigay ang halimaw na lumalamon ng langit at pakakawalan ko agad ang mangkukulam na ito. Shade, huwag kang maniwala sa kanila. Gawin mo na. Patayin sila. Ipaghiganti ang iyong mga magulang. Talaga bang hahayaan mo siyang mamatay? Shade, Hindi ko naisip. Nagagawin mo ito para sa bruhang iyon. bakit napakatanga mo? Tinulungan mo ako. Kung hindi dahil sa'yo, hindi man lang ako kwalipikadong pumasok sa samahan ng asul na ulap. Utang ko ito sa iyo. Hindi iyon. Wala kang utang sa akin, Shade. Sa iyong puso, mas mahalaga ba siya kaysa sa akin? Lahat ng mga taong ito na magkasama, hindi ba maihahambing sa 3 araw lang kasama siya? Mula nung araw na sinira mo ang kasunduan, sa sandaling namatay ang aking mga magulang, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ngayon sinira ko ang aking kultibasyon ayon sa iyong hiniling. Pakawalan mo siya. Pakawalan? Anong karapatan mo para makipagtawaran sa amin ngayon? Shade, Ibigay mo ang halimaw na lumalamon ng langit. Pakawalan mo siya. O wala kang makukuha, wala kang karapatang tumanggi. Kapatid, gagamitin mo ba ang soul search technique? Kapag ginawa na ang soul search, magiging gulay si Shade. At kung mabigo ito ang gumawa ay nanganganib na lamunin sa halip. Wala nang kultibasyon si Shade. Walang paraan na mabibigo ako. Mga hayop kayo, pakawalan mo siya. Shade Shadow Fox, ginolayas ka. Malapit na kaming makakuha ng impormasyon tungkol sa Devourer. Kung alam ko lang, dapat pinatay ko na lang yung bruha kanina. bakit mo sinira ang sarili mong cultivation para sa akin at hinayaan mo silang hiyain ka? Maaari mo sana silang patayin. 3 araw ang nakalipas sa ilalim ng pool. Binigyan mo ako ng buhay at kapangyarihan para maghiganti. Utang ko sa'yo. Hindi ko kayang panoorin kang bumagsak sa harapan ko. Kami ay pantay na ngayon. Umalis ka na dito agad. Shade, sino mang nakakita ng katawan ko ay dapat managot para sa akin. Utang mo sa akin, hindi mo yan mababayaran sa buong buhay mo. Shade ngayon basag-basag na ang kanyang kaluluwa, nasa bingit na ng kamatayan. Bakit hindi mo na lang siya iwan dito? Pakakawalan na kita. Kahit mamatay ako, gagawin ko ang lahat para siya ay madala. Ikaw, pakisama mo namang kunin ang isang tao sa amin? Ang mabuti at masama ay hindi nagkasundo. Ngayon wala kang mapupuntahan. Mamatay ka, bruha! Sining ng demonyo. Teknikang pagtakas ng dugo. Bruha, saan ka pupunta? Teka. Lahat tayong 3 ay sugatan. Kung hahabulin natin sila ngayon, lalaban hanggang kamatayan ang bruhang iyon. Kuya, ang lihim na dala ni Shade ay maaaring yumanig sa 3 kaharian. Hindi natin sila pwedeng hayaang makatakas. Si Shade ay nasa bingit ng kamatayan. Ang bruha ay malubhang nasugatan sa paggamit ng mahika. Hindi sila pwedeng lumayo. Nasaan ang 4 na tagapagbantay? Bumati tayo sa nakatatanda. Ikaw, umalis ka agad at subaybayan sila. Mag-ulat agad kung may balita. Opo, Ginoo. Guro, iligtas mo ako! Corbin, ang paraan ng pagtrato sa iyo ng guro ngayon, may sama ka ba ng loob? Hindi ako maglalakas loob. Maging panatag kayo, Guro. Simula ngayon, tiyak na makakasundo ko ang aking nakababatang kapatid na si Shade. Hindi siya ang iyong nakababatang kapatid. Nag-aalala ako na si Shade hindi mapipigilan ng hayop na lumalamon sa langit. Kaya kinailangan ko siyang panatilihin sa tabi ko. Ang guro ay mabait. Upang protektahan ang kapayapaan ng 3 kaharian, ginagawa mo ang lahat upang maging halimbawa.
Ano ang isang maliit na sama ng loob sa akin na iyong alagad? Ang guro ay naglalaan ng sarili sa samahan ng asul na ulap. Dadaan ako sa apoy at tubig para sa iyo. Ikaw nga ang aking mabuting alagad. Pumunta ka at gamutin ang iyong mga sugat. Salamat, guro. Ikaw na matandang manloloko. Akala mo wala akong alam. Ang 3 sinaunang halimaw sa lihim na kaharian ay tiyak na konektado sa lawa ng asul. Ang malaking pagkakataong ito ay akin. Bakit wala? Nahulog si Shade sa bangin. Baka nasa pool na ito ang lihim na lugar. Sino yan? Clara, anong ginagawa mo dito? Pumunta ako sa bahay ni Shade. Naramdaman ko ang presensya ng Nether White Tiger. Pinatay mo ang mga magulang ni Shade, di ba? Eh ano kung ginawa ko? Papatayin kita. Babayaran mo ang buhay nila. Ikaw, babae. Para sa mga walang kwenta? Papatayin mo talaga ako? Pamilya ko sila. Pamilya? Noong sinira mo ang engagement at pinutol ang ugnayan sa kanila, bakit hindi mo sila tinawag na pamilya noon? Ngayong si Shade ay may halimaw na lumalamon ng langit, gusto mong ipagiganti sila? Kaya pala balak mo akong patayin mula pa nung una para makabalik ka sa kanya, di ba? Sige. Ngayon gagawin ko ang gusto ko sa iyo, babae. Tingnan natin kung gusto ka pa niya pagkatapos nito. Limang-daang taon, sa wakas may isang tao. Ang nagising sa emperador na ito gamit ang kanilang dugo. Ngunit ang katawan na ito, bakit ito nasa yugto ng gintong bato lamang, huminga ng chi sa katawan? Sumipsip mula sa langit at lupa. Bagong kaluluwa, lumampas. Walang kwenta, nakarecover lang ako sa peak ng Nascent Soul Stage. Hindi man lang kaya ang 1/4 ng aking kapangyarihan. Hindi ikaw si Corvin. Sino ka? 500 taon akong nakasil. Napakahina ng mga cultivator ngayon. Pero okay lang. Magandang pagkakataon ito para malaman ko ang tungkol sa 3 kaharian. Relaxin mo ang iyong isip. Hayaan mong basahin ko ang iyong mga alaala. Lumitaw na ang Devourer. Tinutulungan ako ng langit. Itong si Shade. Karapat dapat siyang kunin ko ang kanyang katawan. Kailangan pa kita bilang takib. Binibigyan kita ng slave mark. Pinapatawad ko ang iyong buhay. Oo. Salamat, Demon Lord. Shade, tiis lang. Hindi ko aayaang may mangyari sa'yo. Pasensya na, kasalanan ko ito. Kung nakinig lang ako sa'yo kanina, umalis kanina, hindi ka mapupunta sa ganitong kalagayan. Isang maliit na sugat lang. Wala ka nang magawa. Dinala mo ang kahihiyan sa lahi ng demonyo. Sino yan? Sino yan? Pagbati, Lord Mordred. Lord Mordred, pakiusap, iligtas si Shade. Bahagi lang ako ng aking kaluluwa. Ang makakapagligtas sa kanya ay ikaw. Basta't mailigtas ko si Shade, gagawin ko ang lahat. Hindi mahirap iligtas siya. Kailangan mo lang siyang i-dual cultivate at ibigay ang iyong primordial yin power. Dual cultivation? Tama? Nawasak ang kaluluwa ni Shade at saka sinira niya ang sarili niyang cultivation. Malubhang nasaktan ang sky-devouring beast. Nahulog ito sa mahimbing na pagkakatulog. Tanging primordial yin power ang makakagising sa sky-devouring beast at pagkatapos ay magiging maayos na ang lahat. Ito? Ang aking kaluluwa ay tatagal lamang ng isang insenso.
bago ito makatulog. Kung nahihiya ka, maaari kitang angkinin at tulungan. Angkinin ako? Ano? Ayaw mo? Ako, gusto ko. Sa huli magiging kanya ako maaga o huli. Ano pa ang hinihintay mo? Pagsama-samahin mo ang iyong kaluluwa at hayaan mo akong angkinin ka. Hindi na kailangan. Kaya ko itong gawin mag-isa. Dito nagtatapos ang bakas ng dugo. Si Shade at ang mangkukulam na iyon ay nasa silid na ito. Babantayan namin dito. Bumalik ka ng mabilis. Iulat mo sa Grand Elder. Opo, Gino. Tara na. Wala pa bang balita tungkol kay Shade? Ang kaluluwa ni Shade ay ganap na nawasak. Nawala na lahat ang kanyang kultibasyon. Ang demonya? Gumamit ba siya ng ipinagbabawal na pamamaraan? Malubha ang kanyang sugat. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi sila makakatakas. Isa sa pinakatuktok ng yugto ng bagong kaluluwa. Dalawa sa gitnang yugto, ang samahan ng asul na ulap, dating pinuno ng kahariang ito, ay bumagsak ng husto. Nag-uulat puno. Nakita namin ang bakas ni na Shade at ang demonya. Sa wakas balita tungkol kay Shade. Sino? Guro. Huwag inyong alagad, Corvin. Wala akong balak na makinig. Kakaabot ko lang sa yugto ng bagong kaluluwa at nais kong sumama sa inyo, Guro, sa paghuli kay Shade. Para sa samahan ng asul na ulap at upang gampanan ang aking bahagi para sa inyo, Guro. Bagong kaluluwa? Gaya ng inaasahan mula sa aking mabuting alagad. Bihira ang magkaroon ng ganitong debosyong anak. Sige, sama-sama tayo. Salamat, Guro. Akala mo ba tapos na? Hindi pa nakakaligtas si Shade sa panganib. Sa tingin mo yun na? Wala pa sa ligtas si Shade. Kahit gumaling na ang katawan ni Shade, hindi pa gumaling ang kaluluwa niya. Para magising siya, kailangan natin ang 7-star soul gathering. Buhatin siya. Ang kaliwang lampara ay tumatawag ng 3 kaluluwa. Ang kanang lampara ay tumatawag ng 4 na espiritu. Kapag nagsindi na ang pangunahing lampara, magtatagpo ang mga kaluluwa at espiritu. Sumisikat ang 7 bituin. Hindi kumukupas ang buhay. Sindihan. Lord Mordred, okay ka lang ba? Ayos lang. Ngayon, nagsindi na ang 7 stars lamp. Ang kaluluwa ni Shade ay ganap na matitipon sa loob ng 1 oras. Pagkagising, ang kanyang paglinang ay aabot sa mas mataas na antas. Ang galing. Malapit na akong mahulog sa mahimbing na tulog. Tandaan mo, sa loob ng 1 oras, ang pangunahing lampara ay hindi dapat mamatay. Hanggat nakailaw ang lampara, siya ay nabubuhay. Kung mamatay ito, siya ay mamamatay. Naiintindihan ko, hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Gusto nilang umalis. Tigil, mangkukulam! Pag-ingatan mo ang espada ko! Galing ka sa samahan ng asul na ulap. Ching-yi! Ching-er. Ching-san. Ang 4 na tagapangalaga ng samahan ng asul na ulap, nasaan ang ika-4? 3 lang kami, sapat na para sa'yo. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa samahan ng asul na ulap kasama si Shade. Mangkukulam. Sumuko ka na! Hindi pa nagigising si Shade. Kailangan ko silang akitin palabas. Sa mahina mong pagsasanay sa kintong core, at akala mo susuko ako? Tumigil ka dyan! Tama ang matandang elder, masyadong sugatan ang mangkukulam. Nasa pinakamahina siya ngayon, sabay-sabay. Ang mamatay sa aking pormasyon ng malinaw na hangin na tabak ay isang karangalan para sa'yo. Hindi. Ngayon! Hinahanap mo to. Gising ka na. Kumusta ka? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Ayos lang ako. Mabuti naman. Maagang namatay ang 7-star lamp. Akala ko ikaw. Salamat sa pagligtas sa akin. Paano mo nalaman na ako yon?
Kahit na wala akong malay, alam ko ang lahat ng nangyayari sa labas. Hindi lang ako makagising. Ikaw? Shade! Traidor ka. Nakipagsabuatan ka sa mangkukulam at tumakas sa samahan ng asul na ulap. At naglakas loob mong salakayin kami? Magiging kaaway ka ba ng samahan ng asul na ulap? Hindi ako magiging kaaway ng samahan ng asul na ulap. Dedestroyhin ko ito. Sa buong kasaysayan, ang mga sumasalungat sa samahan ng asul na ulap ay lahat namatay. Bago ka pa magkamali ng malaki, pakawalan mo ang mangkukulam at bumalik ka sa samahan kasama namin. Mapapakita ng konsiderasyon ang mga matatanda. Ito ba ay malaking pagkakamali? Naglakas loob kang patayin si Qingyi. Papunta na ang mga matatanda. Hindi ka nila palalampasin. Dahil darating sila, wala ka ng silbi. Tumigil. Shade, didikdikin ko ang iyong mga buto hanggang maging alikabok. Siya yung may kasamang halimaw na lumalamon ng langit. Shade. Papatayin kita. Nakarecover na ang iyong pagsasanay. Hindi lang nakarecover, kundi nakapasok din sa yugto ng Nascent Soul. Ang bilis ng pagsasanay na ito. Kung bibigyan pa natin siya ng konting oras, walang sino man sa samahan ng asul na ulap ang makakalaban sa kanya. Walang kinabukasan. Ngayon, papatayin natin si Shade. Sa araw ng malaking paligsahan ng samahan ng asul na ulap, nung nasa yugto ako ng Golden Core, wala kayong magawa sa akin. Ngayong nakapasok na ako sa Nascent Soul, paano nyo balak ako patayin? Dahil pumunta kami rito, natural na mayroon kaming masusing paghahanda. Ang samahan ng asul na ulap ay isang prestihiyosong angkan. Bukod dito, gagawin nila lahat para makamit ang kanilang mga layunin. Umalis muna tayo. Pag-usapan natin pagbalik natin sa Demon Realm. Sinusubukan umalis sa isang taon, araw ng kamatayan mo. Shade, humanda ka ng mamatay. Mag-ingat. Kahit anong inihanda nyo, hindi ako natatakot. Martial Soul Possession. Kuya, pangalawang kuya. Formasyon ng pagtatakip sa demonyo. I-activate. Ang halimaw na lumalamon ng langit ay napigilan. Ang Sealing Demon Array ay pumipigil sa lahat ng espiritu. Gusto ka nilang labanan gamit lang ang cultivation at pisikal na lakas. Tama. Sa pinakamabuti, nasa maagang yugto ka lang ng umuusbong na kaluluwa. Kung wala ang Devouring Heaven Beast, paano mo kami lalabanan? Sealing Demon Array bumangon. Ang gumawa ng array ay dapat manatili sa lugar. Mukhang siya ang core ng array. Kailangan lang natin siyang itulak pabalik at babagsak ito ng mag-isa. Sirain natin ang array ng magkasama. Sa tingin mo kaya mong sirain ang Sealing Demon Array? Corbin, iwan mo si Shade sa amin. Ikaw ang bahala sa mangkukulam. Huwag mong hayaang guluhin niya ang mga bagay. Kapag nasira na ang array, Sundin ang utos mo. Hindi mo ako mapipigilan. Ganun ba? Isang hampas ng palad at nasugatan mo ako. Kung ayaw mong gamitin bilang leverage laban kay Shade, umasta ka. Gusto ng Emperador na itong makita ang mga sorpresa na hatid ni Shade gamit ang kanyang Devouring Heaven Beast. Hindi ka si Corvin, sino ka? Hindi ikaw si Corvin, sino ka? Lin, Ayos lang ako, huwag kang mag-alala sa akin. naglakas loob kang mag-distract habang lumalaban sa akin, naghahanap ka ng kamatayan. laban tayo? Sa pamamagitan lang ng aking lakas ng katawan, kaya kong pigilan ang mga nasa gitna at tuktok na yugto ng Nascent Soul. Mas nasisiyahan ako sa katawan na ito. Sa ganitong bilis, hindi natin siya matatalo. Kuya, bilisan mo ang pagbubukas ng hanay ng pagtatak sa demonyo. Hindi, kung mailalabas ang halimaw na kumakain ng langit, mas lalo tayong walang laban sa kanya. Kung magpapatuloy ito, mawawalan tayo ng lakas at papatayin niya tayo. Nahuli ka sa sarili mong bitag, dapat nang matapos ang komedyang ito. Tama. Talagang dapat nang matapos. Akala mo ba ang hanay ng pagtatak sa demonyo ay nagde-disable lang ng mga kaluluwang pandigma? Kuya, Selyuhan ang langit at lupa. Papatayin ka ng huling hampas na ito.
Hindi lamang pinipigilan ng selyong nagtatak sa demonyo ang mga espiritu, kundi sumisipsip din ito ng diwa ng araw at buwan para sa ating gamit. Ang huling hakbang na ito ang tunay na papatay sa iyo. Kahit magsanib puwersa kayong tatlo, hindi ako natatakot. Wasakin! Buksan! Ngayon! Shade? Nasaan ako? Sabayang pagkasira. Kawili-wili. Corvin, naubos na ang ating kapangyarihan. Wala na tayong pinagkaiba sa mga mortal. Bilisan at kumilos, patayin si Shade. Alisin ang peste na ito sa 3 kaharian. Sige. Ngayon na ang oras. Angkinin ang katawan ni Shade. Tanga, tigil. Nawawala na ang selyong nagtatak sa demonyo. May kakayahan siyang lumamon. Hindi mo ba yun alam? Buwisit, gagawin mo bang sirain ang sitwasyon na pinaghirapan natin? Bilisan mo at gawin na. Paano ako nagkaroon ng alagad na tulad mo? Ilang maliliit na bastos na tulad mo naglakas loob na magpakita ng kawalang galang sa akin ang emperador? Naghahanap ka ng kamatayan. 1,000 taon akong naglinang. Wala pang nang insulto sa akin ng ganito. 100 taon ka pa lang sa sekta. Saan galing ang 1,000 taon? Hayop ka. Bitawan mo na si kuya. Bastos, pagod ka na bang mabuhay? Corvin, sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Si Shade ay may dala na heaven-swallowing beast. Hindi natin dapat bigyan siya ng kahit anong pagkakataon na lumamon. Sa tingin mo ba siya lang ang may kapangyarihang lumamon? Hayop ka! Pakawalan mo ako ngayon. Kuya, ito ay isang bawal na pamamaraan ng demonyo. Kamay na sumisipsip ng kaluluwa. Hindi ikaw si Corvin. Ikaw ang dating Panginoon ng kaharian ng demonyo, si Kael. Hindi ko inaasahan na may makakakilala sa aking signature technique. Imposible. 500 taon nang patay si Kael. Ang demonyo ay nagtatagumpay. Noon nagkaisa ang 3 kaharian para habulin ako. Pilit akong nagsil para lang mabuhay. Ngayon, 500 taon na ang lumipas. Muli kong nakita ang liwanag ng araw. Pangalawang kapatid. Tara. Takbo. Kayong mga langgam. Tamang-tama para palakasin ang aking kultibasyon. Kamay na sumisipsip ng kaluluwa. Susundan kita. Habang pinalalakas niya ang kanyang kultibasyon, umalis na tayo. Ang mga magulang ko ay pinatay ni Corvin. Hindi siya si Corvin, siya si Kael, ang dating pinuno ng kaharian ng demonyo. Upang maging tumpak, hindi siya isang demonyo. Anong nangyayari dito? 1,000 taon na ang nakalipas, bumagsak si Mordred. Ang kaharian ng demonyo ay nagulo. Ninasa ni Kael ang trono ni Mordred. Lihim siyang pumasok sa bawal na lugar at natuto ng mga ipinagbabawal na sining, kamay na sumisipsip ng kaluluwa. Pagkatapos noon, upang palakasin ang kanyang kapangyarihan, sinaktan niya ang mga kabataang babae upang makuha ang kanilang yin essence. Pinatay ang mga bata para lang sa isang higop ng kanilang dugo. Walang sino man sa kaharian ng demonyo ang pumigil sa kanya. Dahil napakalakas niya, kinailangan tiisin ng mga nakatatanda. Sa wakas, 100 taon pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa trono, nakahanap sila ng pagkakataon na paalisin siya sa kaharian ng demonyo. Mula noon, nagdulot siya ng kaguluhan sa 3 kaharian. Sa huli, naging sanhi siya ng galit ng lahat. Nagkaisa silang salakayin siya. Hindi inaasahan, nakatakas siya at nakaligtas. Sa madaling salita, hindi siya ang iyong kaaway. Bago siya umabot sa transformation stage, bumalik muna tayo sa kaharian ng demonyo. Kung hindi ano? Pinabati kita, nakatatanda, sa pag-abot sa spirit transformation stage. Kung wala nang iba, alis na ako. Ipaabot mo ang aking pagbati sa mga nakatatanda ng kaharian ng demonyo. Tiyak kong ipapaabot ito. Umalis ka na. Mag-ingat ka. Tinanggal mo na ang marka ng alipin, pero pumunta ka pa rin para hanapin ang kamatayan. Ayos ka lang ba? Kumusta ka na? Sa wakas, nakatulong na ako sa'yo sa wakas.
Bakit ang tanga mo? Bakit mo ako iniligtas? Utang ko ito sa'yo. Hindi ko alam na papatayin ni Corvin ang mga magulang mo. Pagkatapos ng pagkikita, pumunta ako para magiganti sa kanya. Pero hindi ko siya kaya. Naiintindihan ko, huwag ka munang magsalita. May mga bagay. Kung hindi ko sasabihin ngayon, huli na ang lahat. Shade, noon, binigyan mo ako ng pagkakataong magsanay. Ikaw ang aking nobya. Ano namang masama kung ibigay ko sa iyo ang binhi ng kaluluwa? Hintayin mo akong bumalik. Pagkalipas ng 3 taon, magpapakasal tayo. Pero hindi ko ito pinahalagahan. Pinutol ko pa ang engagement at iniwan ka. Hindi ako karapat-dapat. Hindi. Hindi ka. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo. Huwag mong sayangin ang iyong lakas. Pasensya na. Shit, dude. Kung may susunod na buhay, ayaw ko. Ayaw kong maglinang pa. Clara! May binhi ng kaluluwa pala? Clara, Hindi ko inasahan ang ganitong kaaya-ayang sorpresa. Ang binhi ng kaluluwang mapang-aping hayop. Kapag naging akin ka, lahat ng ito ay magiging akin. hindi mo dapat siya pinatay. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong hindi mo dapat pinatay si Clara. Kawili-wili, ang sinaunang mabangis na hayop ay hindi nabigo sa reputasyon nito. Sa pamamagitan lamang ng aura na ito, nakakagulat kahit ako. Kung ikaw man si Corvin o Kael, dugo sa dugo. Ilang siglo na mula nang maramdaman ko ang kasiyahan ng labanan. Ang iyong kasalukuyang aura ay talagang nagbabanta sa akin. Mabuti, kinikilala kita. Hindi ko kailangan ang iyong pagkilala. Gusto ko lang patay ka. Kung gayon, tingnan natin kung ang iyong kapangyarihang mapang-aping ay mas malakas o ang aking kamay na nagnanakaw ng kaluluwa. Kamay na nagnanakaw ng kaluluwa. Ang aking kamay na nagnanakaw ng kaluluwa ay napigilan ng iyong kapangyarihang mapang-aping. Ngunit sayang nasa yugto ng bagong kaluluwa ka lamang, samantalang ako ay nasa antas ng banal na paglilinang. Shade. Ang suntok mo na ito ay nilamon ang aking pagsasanay at nilamon din ang diwa ng aking kaluluwa ng mandirigma, ang kapangyarihang ito. Sa pamamagitan nito, itinatawag kitang numero 1 sa ilalim ng lupain ng banal na pagsasanay. Shade, ang halimaw na manlalamon sa loob mo at ang buto ng kaluluwa, kasama ang aking kamay na sumisipsip ng kaluluwa, walang sino man sa 3 kaharian ang makakapantay sa akin. Ibibigay mo ang iyong katawan ng masunurin at gagawin kong bantog ang iyong pangalan sa 3 kaharian, kilala sa buong kawalang hanggan. Hindi ka karapat-dapat. Ngayon, ayusin natin ang mga luma at bagong pagkakautang. Ako ay isang makapangyarihang tao ng lupain ng banal na pagsasanay. Kahit na mayroon kang kaluluwa ng mandirigma ng manlalamon na halimaw, wala kang magagawa sa akin. Pagsasanib ng kaluluwa ng mandirigma. Shade, mag-ingat ka! Ang mga demonyong sining ni Kael ay espesyal. Kahit anong kaluluwa ng mandirigma na kanyang lamunin, ang lakas nito ay tataas ng malaki. Ano pa bang mga galaw mo? Ilabas mo na. Itinuturing mo ba talaga akong isa sa 3 walang kwenta mula sa samahan ng asul na ulap? Sa aking paningin, pare-pareho kayo. Sinabi ko sa'yo, iba ako sa kanila. Ibigay mo ng maayos ang katawang ito. Kung hindi...
Sa akin mo ilabas, pakawalan mo siya. Masaktan ang katawan mo, sakit sa puso ko. Hindi ko papayagan ang katawang ito na makaranas ng anumang pinsala. Basta't pakawalan mo siya, ako. Hindi, Huwag. Hindi ko nahahayaang mapahamak ka dahil sa akin. Hindi ko rin kaya. Hindi ko kayang mawala ka muli. Lin, anong ginagawa mo? Magpapasabog ka. Lin, huminahon ka, maniwala ka sa akin, kakayanin ko ito. Lahat ng ginawa mo para sa akin 3 araw ang nakalipas, ang mga sugat na tiniis mo. Sariwa pa sa isip ko. Hindi ko hahayan. Hindi ko nahahayaang masaktan ka muli para sa akin. Tama na. Si Clara ay mamamatay para sa'yo. Kaya ko rin. Baliw ka ba? Gising ka na sa wakas. Bakit di ka nagsasalita sa akin? 3 araw kang tulog. Akala ko patay ka na. Ang dominante mo, pumunta sa sekta ng iba para pumatay. Hindi ako aalis. Kapag namatay ka, kukunin ko ang katawan mo. Ito ang utos ng Demon Saintess. Kunin mo ito at bumalik sa demonyong kaharian. Kasama ng iyong heaven-devouring beast at demonyong puso, tiyak na pararangalan ka ng mga demonyo. Sige, sasagipin kita. Kung gusto mo siyang saktan, kailangan mong daanan ang bangkay ko. Handang-handa ako. Ako naman sa kanya maaga o huli. Xiaobai, kailangan kong abalahin ka muli sa pagkakataong ito. Sinunog mo ang iyong lakas ng kaluluwa para sa isang babae. Pareho kayong baliw. Para sa... Bakit? Ayokong patayin siya. Pinili niyang mamatay. Tigilan mo na. Sinusunog mo ang iyong lakas ng kaluluwa. Kung hindi, masisira ang iyong pundasyon. Hindi mo ba gusto ang katawan ko? Ibibigay ko sa iyo. Talaga? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na masayang ang katawan na ito. Pinipigilan ako. Hindi mo ba gusto ang katawan ko? Ibibigay ko sa iyo. Hindi mo rin ba gusto ang binhi ng aking kaluluwa? Ibibigay ko sa iyo. Hindi mo rin ba gusto ang aking halimaw na lumalamon ng langit? Ayoko na. Huli na. Dumating na ang mapalad na oras, pakiusap Emperador Mordred, umakyat ka sa trono. Kinang, ako ngayon ang emperador ng angkan ng demonyo. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung paano buhayin sina Clara at Lin. Sinasabi na ang hukuman ng langit ay may salamin ng muling pagkakatawang tao. Hanggat may natitira pang isang kaluluwa, maaari nitong buhayin ang mga patay. Mga alagad ng kaharian ng demonyo, pakinggan ninyo ang aking utos. Mula sa araw na ito, atakihin ang hukuman ng langit. Ipaglaban ang salamin ng muling pagkakatawang tao. Oo!